Ako si Jeff. Ako yung one of the barkadas ni Gerald na makulit. Ako yung clown kumbaga dito sa barkada. Ako yung kumakontra na medyo ina-idolize ko siya pero medyo naiingit ako sa kanya kasi lahat ng mga girls sa kanya. So ako yung medyo cool na guy sa part niya. Ako naman po dito, isa rin po ako sa mga kabarkada dito ni Gerald. Ang pangalan ko po dito, Luke. Kung siya yung clown, ako naman po yung medyo seryoso dito. And ako yung in a way, tagapagtanggol din po ako ni Gerald dito. And sa akin nagagaling yung mga smart advices sa pagdating sa love, ganyan. Kasi meron akong girlfriend, si Marna Torres, dito which is yung best friend din ni Gerald. So, kami, barkada, ang role namin dito is tuwing down kung may problema si Je or doon sa mga moments na very down siya, kung may ano mang nangyari. Nandiyan kami para sa kanya to cheer him up, sa magbigay na advices. Manay, may question naman dito si si Wendell Alvarez. Wendell! Yes. Di may tanong na ako muna. Una akong grant na rin. May tanong ako, no? Kasi di ba father ni Joey De Leon? Meron ba kayo invitation to promote sa Bulaga? Magpo-promote ba kayo sa Bulaga? Kasi father naman si Joey De Leon dito. Well, actually, si Tito Joey Malonset is really very supportive. Tapos, I was just telling sa sinamiko kanina na parang like, he's requesting for some stills kasi he would like to be able to write about it kasi he really enjoyed this time naman daw. Tapos sabi niya, when he gets the chance, he really promote it daw. Of course, I don't know about, the proprieties of different networks, pero I think if it's all up to Tito Joey, he really would kasi that's very apparent. The support during the filming the set is very apparent. Why did you cast Joey? Why did you cast him? Si Tito Joey? Well, ako as a person, as a moviegoer, I'm a big fan talaga ever since as a kid, watching Tito Joey movies. So, definitely to be able to work with him was a dream, in a way. And secondly, the character kasi is si Pablo Apostol, George Apostol's father, is a faded rock star. He used to be a very popular rock star in the 70s. Kaya matinig din sa mga babae. Mirroring Andrew Escalona's character, yung character ni Gerald. So, as Tito Joey, diba? Smooth with the ladies, tapos rocker. So parang it's just a great fit. Tapos at the same time, inisip namin, it's been a while since Tito Joey actually played a fleshed out role. At least as far as I can remember, parang usually cameos na lang, sa mga ending movies, ganyan. So parang isip namin, suntok sa buwan, pero sige, actually nung una nga, yun talaga ang nakasulat sa script. Nakapeg Tito Joey sana. Pero when we were trying to look for other, o sige kung hindi pwede si Tito Joey, dumidiretso kami dun sa alternate, sino kayang pwedeng iba? Kasi talagang it's such a dream, parang imposible. But lo and behold, when we tried to talk to him, nagulat kami. Actually, binisita pa natin siya. Nag-pitch kami kay Tito Joey sa studio ng GMA. Pinapunta niya kami para hindi kami kining out. Pero ginulat niya kasi surprise niya kami na parang sabi niya, when he accepted the role, unang salita pa lang namin ni Direk, nung sinabing tatay ni Sarah, solved na siya doon. Parang tanggap na niya kasi binigyan niya, tapos narinig na niya yung kwento. Napanood na niya itong dalawang to alam niya yung unang pelikula. So, tanggap agad siya. Walang hirap. Sabi niya it's parang like just all the elements are there. Tatay ni Sarah, and then like rockstar, sabi niya, perfect yan. Tapos DJ yung venue, so yeah, I was very happy about it. Mandela, mayroon ka pang follow-up. Hindi kasi sabi lang ni Nico was, it's okay naman daw, it's just a matter of scheduling. It's not a matter of network at the that. Direct tumugo yung ilong ko doon Right. So, kasi like naman, we're enjoying a very good relationship with Bulaga per se. So, as you've seen in our past movies, diba? So, schedule lang naman na hindi actually okay. So, let's see. Let's cross our fingers. Okay, Wendell? Hindi kay Sarah naman. Kasi di ba, parang halos lahat ng pelikula ng Star Cinema, parang si Angeline King ang kumakanta ng mga song.
dito kaya, bakit hindi siya? At papayag ka ba kung si Angeline na makata dito? Sample na lang, sample para... Ano po, hindi pa rin niyo? Hindi, wala. Kung si Angeline man po, ang paggawa nila ng theme song, ay walang problema. Mahal na mahal ko si Angeline. At saka, wala, huwag lang kung nakagawa ng issue. Tama. Saka hindi ko na kailangan nila pang singer na si Sarah. Siya na yung nakakatawa. Pero kung gusto nila ng actress ko dito, okay lang. Iba rin yun. Ayaw nila. Manayag. Si Chick may tanong daw. Si Chick is that I read people's and Siyempre kay Gerard to. Anong ma-assist mo sa mga tagahagan mo na hanggang ngayon ay hindi pa nakakapit pa sila sa Be Happy Be Budoy character mo every day sa TV. Like my daughter, kagabi sabi niya pala, nanonood siya ng trailer ng pelikula ni Sarah. Pero saan makikita daw niya si Budoy? Nakakapit sila sa character mo sa Budoy. Paano nila panonood? Sa totoo lang po mahirap. Mahirap mo iiwalay kasi syempre pagpakap ko sa Budoy, mga 3 oras, 4 hours after, diretso na po ako sa set namin at kailangan ko maging Andrew. Mahirap po, mahirap. Pero yun nga, sobrang pong blessed ngayon na marami po nai-inspire sa Budoy at malapit na po ipapalabas yung movie namin ni Sarah. So, kahit sabay, medyo mahirap pero sobrang thankful dahil yun nga, sobrang pong blessed. Buti na lang libre ang TV, so meron pa silang pampanood ng pelikula nito. The second question is for Sarah. Gusto ko na-explain mo mabuti kung bakit kanina, sa pagmamasdan namin, tuwing kinikinig ka, kapit ka ng kapit sa mga. Hindi ka naman natin ganyan. Ano po, kapit ako ng kapit ni Gerald? Ano daw, tita? Ano ba? Oo nga. Sorry. Kasi ako yung Hindi lang sorry. Kasi tita, sorry po tita. Lalong nakahalata. Pero kanina totoo yun, di ba? Hindi. Ano po, siguro pagka nakomportable lang po ako sa isang tao, kasi lagi kami nakakasama sa set, nagkakapiruan, kakakwentuhan minsan. So, sweet po siguro kaya nadadala ko dito. Sorry po. Bakit ka nagsusuko? Sorry. Nagugustuhan mo ba naman, Gerard? Oh no. Hawak siya ng hawak sa